It's a beautiful day, I thank God for the weather. It's a beautiful day, I'm living it for my Lord. It's a beautiful day, I'm sure it's gonna get better. I'm living each day on the promises of God's Word. It's a beautiful day, I thank God for the weather. It's a beautiful day. Purihin natin ang Diyos na buhay magpakailanman. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil bitangkol po, sama-sama nating ipagdiwang ang banal na Eucharistia ngayong ika-27 ng Agosto. Ika-21 linggo sa karaniwang panahon, tumayo tayong lahat at sabayan ng pambansang awit ng misang ito na pamumunuan ni Reverend Father Joel Padua. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat inilap niya kababa ng kanyang alipin. Pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo,
bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inilalarawan ni Isaias kung paano inihalili ng Diyos si Joaquim kay Sobna upang mapangalagaan ang tipan. Binibigyang linaw dito ang pangangalagang ibinigay ni Jesus sa simbahan sa pamamagitan ng kapangyarihang pinagkatiwala niya kay Pedro. Mga kapatid, matimtim nating pakinggan ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon kay Sobnang katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim, na anak ni Hilkias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuutan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar na siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lord.
San Pablo sa kaligtasang hatid ni Hesukristo, natuto siyang mag-alay ng panalangin at magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirib ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saligan ng aking simbahang banal sa daig ng kamatayan. Hallelujah.